Ang pag-uusapan natin ngayon sa episode ng Lead Spark ay tungkol kay Wemby, the alien. Yes, pa din. Grabe, 7'4" giant na nakuha ng Spurs. Grabe tong antindi bro, napakahaba, napakagaling kasi Kevin Durant daw yung crossover, tapos Yao Ming height, tapos umiikot, isang ikot niya lang, nandun na sa ring bigla, kaya dumakda, kayang mag-tres. Grabe, ang taas ng expectation nila sa bata na to. Ilan taon 19 years old. 19 years old guy. Tindi. So, ang dami nilang pangarap for Wemby. And sabi nga nila, ito daw, yung may conspiracy theory ba yun, bro? Na niluto na daw to. Ano daw to? Industry plant, kumbaga, ng NBA. Hindi naman siya conspiracy theory, but that's how they do it. siguro, kasi at the end of the day, NBA is a business. Right. So, meron silang pipiliing i-market. Ano yan, hula, parang every year, siguro, like, sa Merong every isang- rookie class, there's one guy na parang, Aabangan. ang tawag narrative. Diba? Narrative. Parang gano'n. Merong conspiracy theory last year na lumabas yung script na matatalo, ganyan. Yeah, nakita ko rin yun. Diba? Parang mananalo yung Heat, ganyan. So, Pero hindi naman nangyari. hindi naman nangyari. But ang galing lang ng NBA na months before or even years before. Kasi we don't know him, he's from France, okay? But ang tagal na inception na tayo, na abangan nyo to. So, So, diba, may mga parang scouts yan, pinag-uusapan nila, uy, merong bata dito sa France. Sobrang lupit, 7'4", ang galing. Paulit-ulit yan hanggang sa dumating sa the actual mainstream draft. media. Oh. Jade, ikaw, may comment ka kanina. Natatawa ako kasi yung jump ball nila ni Curry, hindi ko alam kung Grabe ang lakas lang nung trip kasi. Trip lang yun. Pero parang Marketing din Marketing eh. pa rin. Part pa rin ng communication kasi Yes. nag-make siya ng noise somehow. Yeah. Lahat tayo alam natin about it, right? Marketing. Yeah, go. Natok na ba kayo, guys? Pabagal yung internet kayo. Hindi ko magulo. 20 Mbps, sabi ko na mahirap yung Pagulungan NBA. natin. Happy na birthday mo ba? So yun nga bro, gaano ka-important yung, kumbaga nakita ko dito, kinommunicate ng NBA Yun. sa atin months before. Na-inception tayo na magaling to. Actually, mambawa si Luka, global fan base kagad eh. Kasi minarket din siya. Yeah. Minarket siya ng NBA kasi kinommunicate siya. Mga Pinoy, hindi naman yan makikilala kung hindi kinommunicate. Kai Soto, di ba? NBA. Isang classic example Correct. yan. Laging kino-communicate. Pagka gustong umingay ng isang Facebook page ng isang NBA team, sasabihin nila, ida-draft namin si Kai Soto. Tapos biglang tataas Hindi engagement naman nila. pala. Correct. Yung pala, joke lang. Tapos babangkulan pala. Ang kulang. Papawis. Sabi nila, 5 claps. Yung stats ni Kai Soto sa Magic. 5 Gatorade. 5 Gatorade. 10 clubs. 10 seats. Ang sama eh. Loko-loko rin talaga yung mga Pinoy eh. Alam mo yun, sobrang proud nila kay Kai Soto. Ibang Pero stats sila yung winibilang. Lakas din ang trip eh. Pero may lesson doon kasi pwedeng maganda yung pag-communicate sa'yo. Binigyan ka ng exposure, Overpromise. pero yun nga, hindi nag-deliver. Overpromise, So, under-deliver. correct. So may lesson din doon, di ba? So, gaano ka-important ang communication sa leadership? Sobrang importante yan, bro. Sobrang yan, Sobrang yan, Insan. Pwede ka bang maging leader nang hindi ka nagsasalita? Parang Parang hindi. Pwede Parang naman. Hindi. Kasi kung gagayahin ka siguro by action. Pero pwede ring... Yung I mean impact maraming unclear pagka ganun. Yeah. Ba't kaya siya nagwawalis? Trip niya lang ba? O... Di ba yung ginagawa Nagawalik siya pa this sa oras ng gabi. Guess the next decision. ganyan kami ni Rob kay Pastor Eric. Ba't kaya niya sinabi yun? Ganyan. Ba't kaya di siya nag-reply? Yun. So, Pero isang
Ang bagay Yes, talaga. pwedeng pwedeng ka makapag-lead by example. Pero I think, isang, anong tawag dito? Secret weapon. Hindi mo siguro secret weapon. Pero, Main weapon? Oo. Main, yeah. Ace mo siya no? Na, really how to, hindi kailangan, usually ang inisip ng mga tao, kailangan extrovert. Pag introvert ka, mahirapan ka na mag-lead kasi nga, when it comes to communication, yun ang huli-huli mong gift, di ba? Sabi ng mga, I think there was a study, number one phobia ng mga tao ay public speaking. Mas nauna pa siya sa death. Hindi ipis. Ibis ba? Lumilipad. Flying ipis yan. Pag lumilipad, ibang usapan. Parang natin kay Clarence. Public Yeah. speaking o ipis? Pag lumilipad, yan. Ibang usapan yun. Pero yun, yung the way you communicate, hindi naman kailangan, like extrovert ka. Pero when the time comes at you have to step up, speak, cast a vision, dapat ready ka din. Oo naman. Ako number one example nun, introvert kaya ako. Hirap akong mag-sustain ng conversation. Lalo pag di ko kaibigan. I mean, the random people, hirap. But I have to communicate. I have to lead. I have to, I guess, because that's my weakness, pinaplano ko kung paano ako mag-communicate. How I'm gonna start this meeting. How can I get the vision across? Kasi I always believe, well, you can tell people what to do. At the end of the day, susundin ka naman na nila eh. Pag sinabi ko na, next week, ito gagawin natin, pumunta tayo sa ganito. Sunod naman yon, pero baka mababaw yung buy-in. Pero kung maplano ko yung how am I gonna say it in a vision casting way, mas effective siya. Yeah. Tsaka gagawin nila ng wholeheartedly. Correct. Diba? Ang lagi kong style diyan and lumalabas din yun sa whenever I preach. I create a tension. I create a problem. Ganyan din ang commercial eh. Ang Correct. commercial creates tension. Diba? Parang mauuna yung wala siyang kadate kasi gaganon siya. So ngayon, makaka-relate ka sa kanya, ako din. So kailangan ko niyan. Tapos Mang Tomas yung yun yung gigil style. Gulat ka, Mang Tomas pala. Gulatin mo sila. Gulatin mo sila. So create attention. It's better. Announcements, pag mag-a-announce ka, diba, create attention. Guys, sino dito nahirapan kayo sa mga anak ninyo na fixated sa gadget? Hoy, upo. Kaya kailangan natin silang i-train. Kailangan namin kayong i-train para i-train sila. So, this Sunday, we will have a parents training. Ibang-iba yon kaysa rumekta ka ng, by the way, August 12, meron tayong parents training. Yes. You get that? So, that's why important yung communication and how to say things. Hindi lang randomly say things. Sabi nga nila, less is more. So, whenever you say less and yet straight to the point, it's better. Correct. Parang naalala ko yung isa sa mga greatest lessons na narinig ko or napanood ko I think kilala nyo, Simon Sinek. Yeah, Simon Yung Sinek. 3 golden circles. Nice. Yung why, and then how, and then what. And traditional marketers, they communicate the what agad. Ito na ang bilhin mo, di ba? Tapos yung how, yung features, plan sila may wifi, yung mga ganyan. Tapos saka pa lang nila ma-realize bakit nila kailangan. Usually, kapag nahuli yung why, most likely, urgency and scarcity na lang ang ine-emphasize mo dun eh. Hindi, Kaparehas yun, yung how do you sell a pen? Can you sell me this pen? oo. Wolf of Wall Street. Wolf of Jordan Belfort. Wolf of Wall Street. Wolf Street. Naging Three Little Pigs eh. Mali. Bumawa naman kayo. Naintindihan namin yun. Guess naman nila kayo. Ayan, example ng miscommunication. Yan. Ito yung frustration of miscommunication. Correct. So yun yung ganda ng
ipakita mo yung reason, what's in it for them. And then communicate the solution. So everyone is invested sa pakikinig. Iba pa ba yung book na doon sa, ano nga yun? Start with the why. Nabasa ko. Yun. Oo. So, okay. And science-based kasi siya. Science-based kasi. SKL lang. Science-based siya eh. Like, kung paano nag-work yung brain natin. Yeah. So, ma-realize mo, may mga bagay na, ang example niya dito, yung attraction. So, either sa gadget, sa bagay, o sa tao. Kasi ikaw attracted ka, like, for love at first sight sa isang tao, pero yung iba, hindi. Ang nangyari doon, na-touch or na-tap yung why, yung ambiguous part ng brain mo. Siguro magandang tanong din, bro, kasi, di ba, ang assumption natin, everybody is a leader. Pero not everybody can communicate. Well. So, ngayon, ang tanong, paano mo ba nadadrive yung sarili mo to make yourself a better communicator? Communicator. Mali na naman. Ron Graham. Tayo. Hindi naman po kami grammar podcast. Okay lang. So, ano ba yan? Leadership podcast. Mabagal talaga yung YouTube. Yung pension natin, di gumagana ngayon. Paano mo raw Anong instances na yun, nakapag-communicate ka and paano mo siya na-improve? Ako personally, introvert din ako. And meron talagang parang anxiety kapag Kasalita. harap ka sa maraming tao tapos magsasalita. Pero yun nga, dahil leader tayo, kailangan natin matutunan eh. And I think yung pinaka basic, kung introvert ka na nagsastutter ka, di mo talaga alam yung sasabihin mo, yung writing it down. Right. Yung gusto mong sabihin muna. Ganda. Tapos kailangan mo talagang i-rehearse eh. Yung kapag yung nag-start ka talaga sa ibaba, i-rehearse mo parang yung assumption kasi ng iba, gift lang yung communication, automatic siya. Pero pwede rin siyang skill na pwedeng ma-develop eh. So alisin siguro natin yung stigma na gift agad yung communication. Though meron talagang mga gifted sa communication. Correct. Pero kung kailangan mo mag-speak, hindi ka pwedeng Kailangan mag-abang ng aralin mo gift kung feeling mo wala. Kailangan mo hasain. Yes, kailangan mo sa akin. And yun nga yung pinaka-basic. Write it down and i-rehearse mo. Maybe in front of the mirror. Yan yung storya nung what's his movie? The King's Speech. Oh, yes. Si King Albert. Si Bertie. Kasi yung kapatid niya nag-abdicate eh. Yung kapatid niya, siya dapat yung heir to the throne. Kaso, may kabit. Eh, that cannot be. Kasi you are the head of the state and the church. I mean, kung yung time ng England, I think up to now. So, pinapili siya ng mga leaders. Piliin mo yung kabit mo o Kabit o trono. trono. Yeah. Sabi niya, pagmamahal. Yeah. Pinoy. Pinoy. Pinoy pala yun. So ngayon, walang choice si Albert to take the Step king. up. Problema, nagsastutter siya. Pag bumukas yung ilaw, nanggaganon, parang porky pig siya. Every. Happy birthday. Kaya kailangan niya mag-address ng mga tao. Paano niya inspire yung mga tao? Paano niya inspire? Nung time na yon radyo, di ba, makikinig. Even yung gano'n, hindi niya mabasa. So, nag-training siya. May coach siya. May coach siya. Nag-training siya because he knows how important communication is as a leader. And magandang lesson yun kasi like imagine mo yung hari tapos nag-humble down na kailangan ko ng coach, someone na effective and professional to improve my speech impediment, 'di ba? Parang at least strategic improvement at may progress na mangyayari. So yun kasi yung minsan yung mga tao, yes, gusto ko mag-lead or leader na ako, nasa posisyon na ako. However, hindi ko kayang i-communicate. And then huli sa option nila yung kumuha ng tutulong. Number one, pwedeng nahihiya sila. Like, parang, ang stupid ko naman, di ba ako marunong magsalita? Or,
baka hindi naman kailangan, baka kailangan alam ko na dapat to. Yeah. Yung ganong So, assumptions. bottom line, okay lang humingi ng help. Oo. Okay lang to get yourself trained. Yes. Imagine Roger Federer, Roger Federer, Roger tennis. Rabbit. Roger Rabbit. Roger or Federer. or Manny Pacquiao. 'Di ba? Best of the best. Good example. Pero Manny Pacquiao. may coach pa rin sila. Not necessarily mas magaling si Federer sa kanila, pero may ibang perspective, may ibang strategy ka na makukuha. May mga inputs ka na makukuha doon, right? Ano naman yung mga ikaw, example mo, ikaw na lang naka-receive ka ng frustration because na miscommunicate. Diba? Hindi mo naintindihan. Ngayon, tatak na sa iyo na hindi ako magiging ganito kasi hindi ko na-gets eh. May mga naisip pa kayong ganong example? Either ikaw yung nag-communicate or iba. ikaw yung receiver. Any Recipient ka, experience. tapos miscom. Oo. May mga ganun ba kayong naging challenge, stories, Ikaw, Jade. pension? Parang ito si kuya ko, ito. Nagahang. Hindi, wait lang, nag-iisip pa ako. Very recently lang, nagsalita ako in front of the people. Tapos, sobrang na-overwhelmed ako nung emotions ko. Naging teary-eyed ako. Tapos nagka-crack yung voice ko. And I thought na, syempre tinry kong i-control. And I was speaking about approaching God. Yung glory ni God. And I was just so overwhelmed that time. Tapos, yun nga, mangyak-ngyak ako. Nagka-crack yung voice ko. And I thought it was okay kasi parang nagmamanifest talaga sa akin yung nafe-feel ko towards God. And I thought that I could drive the people more towards God. But at the end of it, may mga lumapit sa akin, tinanong ako, "Uy Jade, okay lang yan ha? Okay lang yan." Parang, instead of them being inspired na we can have that kind of reverence and yung emotion towards God. na-choke ka. Kala nila, may problema ako. Parang, yung goal ko, i-communicate si God to them. Right. Pero mas, Sobrang naging passionate ka. parang, na-activate yung empathy nila sa akin kaysa makita nila si God. So, I'm not sure kasi baka sa ibang speaker, okay, nag-work yung pagiging vulnerable emotionally. Pero ako, one lesson na nakita ko, na miscommunicate ko eh. Na miscommunicate ko dahil dun sa emotions ko yung gusto ko sabihin. Si Lord talaga yun. Pero, yun nga, mas naging driven sila towards me kung okay lang ba ako. So, yun, binaon ko talaga yun. And Okay lang yan, Jade. Okay lang yan. Ano sa tingin niyo yung mga challenges pagdating sa pagko-communicate? Saan talaga sila nahihirapan? Like, tingin niyo, sa inyo, ikaw. Ako yung siguro isang frustration na na-receive ko or at least napapansin ko. Yung hindi lutong communication. Yung parang hindi na pinag-usapan natin pag-isipan. kanina na ang tagal sigurong plinano to bago i-launch si Wemby. Parang gano'n. Parang ang point ko, marami kong napapansin sa ibang leaders na parang dapat di niya muna sinabi ngayon yun. spontaneous Mga masyado. timing. Parang ganun. Yung kasi once you say, offbeat, kumbaga. once you say it, it's out there. Yeah. Hindi mo na And pwedeng ibalik. lalo na in the age of social media, pwede ka na ma-quote. Diba? Correct. Pwede ka nang they will take Cancel your culture. word against you. Tapos, on the same way, hanga naman ako dun sa mga leaders na Mabilis mag-respond. they can not say it pa. Na-hold back muna parang nila. Hold. Patient. Yung parang, hold ko muna to kasi wala naman tulong to. After all, 3 years pa naman to. So, what's the use of saying? Parang ano yeah. yan, bro, parang impact nung, ewan ko, naalala nyo yun sa Lord of the Rings or, Lord of Braveheart. Charings. Lord of Charings. Braveheart. Sabi nila, hold. Huwag mo muna ilabas yung arrows para yung impact nun. Sabay-sabay. Sabay-sabay, mas malakas yung impact. Nice. Ako naman, iniisip ko, bro, paano ka magko-communicate kung kulang ka sa substance? Diba? That's a normal problem of Nice. everyone. Yeah. Lalo na kung wala ka masyadong alam dun sa topic. Yun yung tinatawag na sabaw, di ba? Oo, sabaw ka. Sabaw or substance. Diba mabagal yung internet? Parang kanina. Parang kanina. So, I think, one of the best way, kaya lagi sinasabi to ng mga leaders, sinabi to,
sino yun, si Mark Cuban, sinabi to ni Steve Jobs, sinabi to ni Steve Murrell, lahat talaga. Saka si Steve ng Voltes po. Pati si Steve ng Boldes 5, sabi niya, Lahat ng read. Steve. Kung wala kang substance, Read. pag nagbasa ka, you can get something out of the experience of the writer of the book, and then you can parang reference from that. Parang use that. Sabi nga kanina ni Rob, parang pwedeng, although wala si Rob dito, pwedeng kang gumamit ng reference. Kung wala kang substance, kuha ng reference. Kasi, valid naman yun na-experience ng writer yun Yup. Hindi naman mali yung sinasabi rin nila. And sa panahon ngayon, 'di ba? Parang information age tayo Yeah. Actually, artificial. Hindi lang, ibig sabihin, hindi lang read. You can listen to podcast, Yeah. can watch, Videos. kahit nga TV series. Ang dami natin matututunan doon. Yeah, basically my point is yung initiative mo na mag-research. Yeah. Yun. Maghanap, 'di ba? Magbasa, makinig, mag-immerse. Ang daming sources of knowledge Yeah. And I think siguro isa sa mga nagiging fear ng mga tao is kailangan expert sila para maging leader Yeah. sila. Di na ba? So, yun na nag-hold back sa... Actually, ako, yun na na-experience ko before, di ba? Hindi ako pwede naalala nyo yung every year na lang, may tatakbo ng president, student council, di ba? Nung nag-college tayo, mas matunog yung mga organizations, nag-run ka ng position doon, and we always think na dapat ace lagi ang grades niyan, dapat siya yung pinakamagaling. Wherein fact, ang kailangan mo lang ang requirement lang to lead is yung heart mo. Hard to serve. Yeah, hard to Yeah. serve. And then, yung expertise manggagaling yun sa mga taong nire-recruit mo sa organization. Yeah. So, yun. Like, always speak with, ang gandang topic nun, no? Diba? Yung pinagpipilian natin yung authenticity. Always speak lang kung saan ka maganda. You mentioned yung initiative. I guess, dun din, kakambal nun yung being intentional. So sa lahat ng gagawin mo, katulad ng sinabi ni Rui, you're planning it. Especially if you're an introvert. Mas kung hindi natural sa yung communication, mas meron kang initiative, mas meron kang being intentional on the things that you're doing. Yeah. Ano yung sasabihin mo and all that. Knowing the right timing to deliver In it. the same way, being an extrovert doesn't mean that you are already a good communicator. Yes. Kasi pwedeng sabog ka Tulog lata ka naman. Dami mong sinasabi. Yung sinasabi, I always tell this to the people I'm training pagdating sa public speaking. Ano yan iceberg principle. Iceberg. 10% lang yung sinabi mo, pero 90% yung Content. knowledge mo. Yung Ramdam lalim. nila yun. Correct. Alam niyo yun, yung parang ramdam mo yung lalim ng tao. So, hindi mo talaga pwedeng tanggalin sa equation. Hindi siya hindi siya pwedeng pekein. Na parang, eto, sasabihin ko to, verbatim. Kahit sabihin mo verbatim, ramdam ng tao na parang fake lang yan. Yeah. Okay, so yung iceberg principle kailangan yun. Yeah. Na more than what you've said is the hours and hours of work Yeah. that That you've due diligence. to Correct. the subject that you studied. So, One may, great thing din sa iceberg principle, 'di ba nakita natin 10%, 90%. Pero if you observe it, 'di ba nagfo-float naturally yung 10% because of the 90% that's making it yes. float. Correct. So, balik ako dun sa sinabi ni Kuya Koy kanina, kung ano yung ini-input mo talaga, yung binabasa mo, would naturally keep you afloat when speaking, and you would naturally know what to say. Yes. Ang hirap lang kasi ngayon, parang mas driven tayo towards content na walang Correct. kwenta Nonsense. Kanina Yeah. lang makikinig tayo kay Carlos Happy Sagas. na birthday mo. Happy na. And yun din, isa din magandang isipin yun kasi one is tama dapat may content ka. Pero another thing, yung body language mo, Right. yung Non-verbal. tonality mo, Non-verbal communication. gestures mo, eye contact mo, diba? So yung energy mo din, may magandang drill or exercise natin kami ginawa, yung I did not steal your mom's money.
So, iba-ibang tono. So, I did not steal your mom's money. So, pwedeng, yes, nangyari nga, nanakawan, pero baka hindi ako yon. Or I did not steal. Enunciation yun. Or I did not steal your mom's money. So, pwedeng, yeah, may nawalang pera, Emphasis. pero baka hindi sa mom mo. I did not steal your mom's money. So iba't iba na, di ba? Alam lang namin seashells by the seashore. Ako mekaniko ni Monico eh. So, kailan ba tayo usually mas nami-misinterpret? Ano yung mga instances na... So tono ng boses, bro, di ba? Paminsan, nag-aaway. ang lakas, yung tono mo, hindi ka pa pala galit, pero Kala galit high na. pitch na. Hmm. So akala niya, hindi, parang Intense mataas na. ba, intense. Possibly, it's because you're passionate. Akala mo, pwedeng talagang ill-tempered ka lang. Hindi ka naman galit, pero mabilis ka mainis. So, dahil mabilis ka mainis, mataas din yung tono mo. So, paminsan, na-offend agad yung mata. Kaya ingat sa mga text messages, lalo na Yes. if it's a very important message. Kasi walang tono dun. Tawagan mo na. Nandun yun sa tono nung anong ilalagay na tono ng diba? receiver. So kung binasa niya yun na pagalit, galit yun sa kanya. Correct. So, yun ang isang miscommunication. Kaya nga, tawagan mo na. Tawag. Diba? Or wait na personally mo sabihin kung ganun ka-importante. Correct. Pero may mga tao na better mag-communicate kapag text Totoo. form kesa Kasi yung papag-isipan nila eh. Oo. Yeah, may kilala akong ganyan. Pag nag-usap silang mag-asawa, better yung pag sa chat. So, tinetext mo na niya yung asawa niya. Kahit nandito. No? Hindi talaga sila. Pagka ganito, nahirapan sila. Awkward sa kanila. So may ganun din. Paano naman yung i-handle yung hindi marunong makapag-usap? Yan. Mahirap yan. Yung iba Wala. yung mahirap Huwag mo makipag-usap. kausapin. Yung ayaw makipag-usap, iba pa rin yun. Iba din yan. Oo. Doon tayo sa gusto makapag-usap, pero hirap. I think very helpful yung ulitin mo yung sinasabi niya. Oh, nice. Di ba Repetition. parang, bro, ang ibig mo man sabihin ay nagsosorry ka ba sa akin dahil dahil na late ka? Ganda. Nice. Parang yung Hindi po natutunan gano'n. natin. Hindi po gano'n yung gusto kong sabihin. So, ano yung ibig mo sabihin? Ikaw mag-draw kasi nga, meron talagang gano'n, magulo magsalita. Tatahiin mo eh. Bro, parang yung mirroring, bro, di ba? Mirroring activity that we did dun sa the marriage course. Can you share about that, bro? About it? Hindi mo naman. Gusto ba ikaw? Hindi, actually maganda yan kasi conflict resolution. Number one, ang rule is, wag mo i-defend sarili mo muna. Pakinggan mo muna yung sinasabi ng partner mo. Second is, kapag natapos siya, try mo i-summary. Ganon. Parang, ang ibig mong sabihin, yun nga, sabi ni Rui, ganito. Ano pa? So, mag-explain ulit siya, magkukwento ulit siya, masyado kang optimistic, masyado kang controlling, or ganito yung nangyari ng isang araw. So, And then, ibig sabihin mo ba, masyado Yes. kong controlling, o ulitin mo mismo yung sinabi niya? yes, oo. And then, sa lahat ng yon, ano yung pinaka-importante sa'yo? Mas magkasalita Nice. siya, sagutin niya sa'yo. And then, okay, from that context, ano yung gusto mong gawin ko? So, Immediately, yung kausap mo, parang feeling niya, uy, napakinggan niya. Nabavalidate agad. Tsaka napaprocess din ng kausap mo. Oo. Kasi alam mo, uulitin ko eh. Oo nga. So, you have to make sure, Galing. maiintindihan ko kasi uulitin ko siya sa'yo eh. Mirroring. Yeah. Mirroring. Pero, di ba, medyo mahaba yun na usapan. Pero at Mahabang least, proseso. malinaw. Malinaw. Malinaw talaga. Klaro. Kung ikaw naman yung speaker, I think clarity is very important. Minention nyo last episode yung book ni Patrick Lencioni, The Advantage, diba? Introduce clarity, reintroduce clarity, and over-communicate clarity. Nice. Kasi kung may team ka, communicate mo yung goal. Hindi pwedeng nanghula kayo kung ano yung goal. Yeah. Tapos, it's on him pag na-miss niya. Bawa, ikaw, ang goal ko pala, bawa ka-team kita, ang goal ko pala sa'yo ay makapag-sales ka ng additional 3 clients, for example.
Tapos hindi ko kayo communicate sa'yo. Na 3 clients. Na 3 clients. Tapos nanguhula ka. Tapos ngayon biglang it's on you kapag ka Naka hindi 2 clear. clients lang. Oo. Di ba, parang, ano ba yun? Ba't 2 clients lang? Di ba? Sana ginalingan mo pa. May In expectation my- pala ako oh, sa'yo. Sa akin naman, in my point of view, nakadalaw na nga ako eh. Yeah, di ba? So, bakit hindi clear? Now, of course, there are some cases na sometimes you're trying to test siguro na parang Yung initiative hindi ko ba niya. sasabihin to, Ano gagawin gagawin kaya niya? niya. Iba naman yun. Okay, pero ibang purpose yun. I mean, di ba? Pero ako lang, baka style ko lang, I'd rather be clear. Parang gano'n, parang introduce, reintroduce, at lalo na pag culture, and we'll talk about how to Culture. create culture, kailangan in-over-communicate. Tama. Pati visually yun, makikita mo yun. Okay, makikita mo sa wall na, okay, ito pala yung value natin. Ino-over-communicate mo yung gusto mong gawin Tama. ng tao mo. Yeah. Mm. Right? So, clarity is very important in communication. So, ganun pala ka-importante yun for a leader. Correct. Yung bird's eye view niya ng even dun sa sasabihin niya, non-verbals na gagawin niya, lahat naka-align dun sa goal. Mm. So, kung hindi malinaw yung goal, sabog talaga. Huwag ka na mag-expect ng magiging ng clarity and ng initiative and clear communication. Kung walang namang clear goal. Kaya. Tsaka yung, I think makaka-relate tayo, yung expecting common sense sa ibang tao. Common sense na yan eh. Common sense na yan eh. So, minsan nakakasira yun kasi Yeah. iba yung... Ang iba dating patuloy, parang wala kang Correct. common sense. Lalo pa sa pagluluto ng pagkain, di ba? Kung hindi marunong magluto yung tao, iba ang common sense sa kanya. Iba ang common sense na, o gisahin mo muna, bawang muna, sibuyas muna. Ako, Hindi, di ako sibuyas muna. Oh, di ba? Again, may mga ganun, di ba? So, medyo technical, pero yung tip ko lagi, every time I communicate, yung 4 C's talaga yung sa akin, Which is, which is, number 1, you have to be clear, you have to be concise, you have to be complete, you have to be correct. 4 C's na yun. 4 C's. 4 C's nga. Ano sabi ko? 4 sabi ko. Pension 4 talaga. Kaya ko nakikinig kayo. Tama naman, Che. Pero yun yung laging, every time, na-communicate ko ba, kompleto ba yung sinabi ko? That's good. Concise ba siya? Tapos pag hindi concise, wait lang. Naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Mayos ba usapan natin? Klaro ba? Every time. I think very important, i-highlight ko lang yung concise. Yung sinabi ko na kanina, di ba, less is more. Pag napakadami mong sinabi, parang hindi nila maalala. Paulit-ulit usually. Or, may style ako sa preaching yung, ang tawag ko flower. Yung gitna ng flower, yun talaga yung ulit-ulit kong sasabihin. Tapos yung mga iba, petal. So, Pang-emphasize. Babalik ako doon. Babalik. Babalik ako ng babalik doon. Nice. Para yun yung maalala nila. So, for example, ito yung goal mo. Ito si Flower. Babalik ka lagi doon sa goal. May petal ka lang, may mga nag-a-add ka ng dimension, mga story, mga example. Balik ulit Para sa babalik ka rin. Halimbawa, ang point mo ay excellence. You have to be excellent. Babalik ka lang at babalik to. Hindi pwedeng napakadami mo sinabi. Kaya nga, I don't believe in parang the top 27 things that we have to do. I'm not sure if Patrick Crenshaw, siya din. Sabi niya, if everything is important, then nothing is. Yes. Nice. So, ganun din sa communication. Correct. Galing. Diba? Ano ba talaga yung gusto mong sabihin? Yeah. Diba? So, So, mahirap din yung over-communicate ka pero scattered. Yeah. So, babalik ulit kaya nga, tayo sa i-introduce mo yung clarity. Isa lang. isa lang. Correct. 1, 2, or 3. So, max Andy is- Stanley ba yun? Keep the main thing, the main thing. Yeah, I think. Yep. Or Kaya si importante Andy yung- Garcia siguro. Yeah. Importante Andy yung pag nag-meeting, may agenda ka talaga. Not for the sake of, gusto ko lang i-meet yung mga tao. Yeah. Tapos kung ano na lang mapag-usapan, di ba? You have to be Anong intentional, itsura dun, bro? deliberate. Simula ng araw mo, may meeting ka kunyari, Tuesday. Simula ng araw mo, when do you prepare that? When do you prepare your kinabukas, the day before or 1 hour before? How does it look like to you? Sa
Yun, sa ganung set. ask din natin sila. No? Pero Yeah, yung iba, isa sa akin, so may regulars kasi and meron urgent meetings eh. Yung regular meetings, usually, medyo, light, like freestyle, meron na usual important things na kailangan ulit-ulitin. Yung urgent, yan yung pag nagpatawag ka, clear sa lahat kung bakit sila mag-drop everything para pumunta. Like, minsan isang agenda lang, 1 to 2 agenda, big agendas lang, big topics. So, yeah, yung preparation, importante. Like, ito lang yung kailangan ko message. Kung isa lang yan, wag nang hahaba pa. Kung dalawa yan, make sure na ready ka with the information and mga call to actions. Ganun lang Pagdating ba sa simple. mga ganyang klaseng meeting, bro, does it have a duration of time? Like, kunyari, pag urgent meeting, dapat di lalagpas ng 10 minutes, 5 minutes lang. Or free willy yan. Nakaiba-iba per Iba-iba organization. Pero merong yung Pomodoro, di ba? Yeah. Mm. Pomodoro is, again, pwede nilang i-research sa Google, pero Pomodoro is 25 minutes na intensive focus time, And then break. tapos 5 minutes break, then 25 minutes ulit. May break, no? pwede rin Inidoro. CR break. CR break. Yun pala yun. Yeah. Inodoro break. So, pero yun nga, parang tama, no? Wala siyang general Iba-iba. rule. Depende sa organization. Mabalik tayo dun sa sa kaya mo ba yan ng 2 minutes? Kaya mo ba ng 2 hours yan? Pagkaya doon ng 2 minutes, itawag mo na. Yeah, pero pag maraming mga decision makers, set a Involved. meeting. Oo. Pero meron akong narinig before sa past na organization ko na theater sa school. Sabi niya, yung 30 minutes, yung meeting daw dapat 30 minutes lang kasi kapag lumagpas ng 30 minutes, yung the rest of it, wala nang sense. So tumatak sa isip ko yun, pero being exposed to different organizations, di naman pala tama na wala naman talagang standard of what's to happen and Ang how you're gonna importante, frame alam it. mo kung ano yung what's working for your Oo. organization. Correct. Yeah, and I think isa ring magandang side ng communication kasi 'di ba syempre may receiver, may giver. Yung receiving and yung listening, importanteng Yeah. part din siya. Hindi lang yung puro bato ng bato, pero kung paano ka rin mag-receive as a Correct. leader. Right. Yun actually, challenge siya actually for people na maraming sinasabi, di ba? Paano ba mariremind yung mga tao na gano'n na Feedback. kailangan mo i-feedback sa kanya, uy, masyado kang madaldal. Mahaba yung sinabi. Haba yun. Yeah. Yan. And yung feedback na yun, recta na yun kasi hindi naman siya character issue, no? Yeah. Ano lang siya, parang unaware lang siya na marami siya sinasabi. So, kailangan mo sabihin agad. Kailangan mo din sigurong magandang topic pala to, no? Yung making meetings matter. Something like that. Bookmark. Kailangan din kasi na yung iba kasi parang pag meeting, isa lang yun. Dapat meron kang Buga lahat. different types of meeting. Dynamic. Diba, meron kang parang vision casting meeting na ito, mahaba to, may storya dito, ganyan. Meron naman yung parang tactical lang na work Operations, lang. Operation lang. Oh guys, wala tayong, ito lang, ba. Minsan kasi, halo-halo na yun. So Pero pwede rin bang halo-halo? Depende. O mas maganda clear anong klaseng meeting. it depends in the Depende sa team mo organization, siguro. sa leader. Saka sa lead. Baka ako lang. May mga times di kami nag-meeting. Guys, mukhang wala tayong pag-usapan this week. Ano na lang tayo? Task lang. Assign lang kayo ng task. Ganyan lang. Minsan chat group lang. Pero pag kami importante, I think yun yung mga parang... tapos you communicate din. Alright? Para din na ready sila. Tingnan nyo, pati yung meeting, i-communicate mo kung para saan yung meeting. Tama. Ganun ka-intentional. O kasi parang relax lang sila, akala nila task lang, biglang magsasarado na pala kayo, di ba? Pero Lahat tayo sa shattering sante. yun. So again, very important yung mga intros. Guys, we're gonna talk about something very crucial in our organization in the next 30 minutes. So please, I want your full attention. Di ba? Communication yun. Ganda. Nag-set ka ng direction. Yeah. Kasi nagulat na lang sila na, ano nangyayari dyan? So, again, communication is key kung leader ka. Okay? Yep. Final words about
communication? Ikaw, biggest takeaway or mga may gusto ko pang i-add? Dalawa, actually yung kanina mo lang sinabi na yung sa mirroring, na-realize ko na pinag-uusapan natin communicating, paano ibabato, paano magsasalita and all. Pero malaking chunk din, parang 50-50 siya actually kung paano ka rin magre-receive as a leader, kung paano mo mapapakinggan yung kino-communicate sa'yo, paano mo rin yun iba-bounce back ulit sa kanya. Kasi parang ikaw, gusto mo mag-improve kung paano ka nagsasalita, pero hindi mo naririnig yung feedback nila, paano nila nare-receive. Ikaw parang convinced ka na na-deliver mo Okay pala. yun eh. Oh. Pero sa receiving end nila, hindi naman pala. So, yung takeaway ko is yung activation ng both ends na sanay ka magbato, sanay ka rin Mag-receive. nung kino-communicate. Tama. Galing. Koy. Sa akin, bro, communication is really intentional. Mm. Pinaplano to, it's not something na nangyari na lang. So, lahat ng sasabihin mo, especially if it's a team meeting, kung team kayo, meron kayong goal na gusto nyong i-achieve. So, sisimulan mo sa intent, ano ba yung goal nito? Ano, yung sasabihin ko, ano ba ang purpose nun? Kasi kung walang purpose, nung sinasabi mo, gibberish lang yun, walang kwenta, di ba? Sayang oras ng ka-teammate mo, pwede pa maging chismis yun or walang kwenta. So, sayang naman kasi especially yung oras ng bawat isa, importante yan. Tama. Saka yun nga, gusto natin mag-add tayo ng value eh. Lalo na kung ikaw yung leader. People are expecting you to communicate well. Kahit na ayaw mo, kahit hindi ka magaling, Trabaho kailangan yan. mong mag-communicate eh. Diba? So, you have to be intentional, I guess. Yeah. Yeah, yung ako, tingnan nyo if nung nanliligaw tayo sa mga wife natin, di ba intentional tayo? Yes. Di ba parang kung paano mo sasabihin to, nakaplano. Ganun din nung probably first job interview natin. Yeah. Nire-rehearse mo, what are you gonna say? Why now nawala yung intentionality, yung pagka-deliberate in the things that we're saying? So the meeting, the thinking time before the meeting is very important. Ganda. Ako meron akong siguro once a month lang na parang wala akong agenda talaga. Parang blank yung paper ko tapos mag-iisip lang ako ng parang how can I take this organization to the next level? Nice. Or at least myself to the next level. So yung mga maisip ako nun, tapos, okay, how am I gonna say this? Paano ko sabihin to? Ano lang naman yun, parang it's a systematic way, pero syempre, pag nasanay ka na, hindi mo naman kailangan. But ako, I really love sitting down and Writing just your thoughts. writing your thoughts. O kahit mind map lang, di ba? Minsan yung mga Mabilisan preaching ko, simula lang ng mind map eh. Ayusin mo lang, kaysa again, sumabog ka. And again, sayang yung Kaya community. maging spontaneous lang lahat, no? Yeah. That's it. Yeah, ako naman, siguro ang encouragement ko sa mga tao, communication, public speaking, and any form ng pagko-communicate might be overwhelming, no? Pero wag ka don't be intimidated. Remember, lahat tayo, pinanganak naman tayo, di pa naman tayo marunong magsalita. Yeah. Natutunan natin, ano ba naman yung alamin natin kung paano siya correctly and properly gawin ngayon. Right? So that's it. Thank you so much for watching this episode. I hope nakatulong sa inyo. To support our work, please like, share, and subscribe. Thank you so much for listening. See you sa next episode. Bye!